17 to 27. Now when Jesus came, he found that Lazarus had already been in the tomb 4 days. Bethany was near Jerusalem, about 2 miles off, and many of the Jews had come to Martha and Mary to console them concerning their brother. So when Martha heard that Jesus was coming, she went and met him, but Mary remained seated in the house. Martha said to Jesus, "Lord, if you had been here, my brother would not have died. But even now, I know that whatever you ask from God, God will give you." Jesus said to her, "Your brother will rise again." Martha said to him, "I know that he will rise again in the resurrection on the last day." Jesus said to her, "I am the resurrection and the life. Whoever believes in me, though he die, yet shall he live. And everyone who lives and believes in me shall never die. Do you believe this?" She said to him, "Yes, Lord. I believe that you are the Christ, the Son of God, who is coming into the world." Purihin ng Diyos sa pagbasa ng kanyang salita. Salamat sa Diyos. Right. Thank you, Sira, for reading para po sa atin po this morning. So, tayo po ngayon ay nasa ika-5 out of the 7 statements na ating pong series na Who Do You Say I Am? And, ayan po, ang ating pong pag-aaralan po today is I am the resurrection and the life. So, ano ba yung ibig sabihin nito? Well, kasi, for some of us, this may be a familiar passage na, alam mo yan, I am the resurrection and the life. Usually, itong passage na ito, tinuturo ito kapag may namatay. Pag may namatay na kamag-anak, tapos tatawagan si pastor, "Pastor, punta po kayo dito, tapos mag-preach po kayo." Yan yung go-to na passage na usually na tinuturo sa mga ganitong pagkakataon. Pero yun nga one of the things na gusto po natin i-achieve sa series po na ito is that yung mga bagay na so familiar kayo, we tend to look at things na, ay, alam mo yan eh. Pero when we step back, tapos tingnan natin siya from an angle, tingnan natin siya like, we see the truth that is there. Hindi naman ibig sabihin na parang may panibagong interpretation, hindi po. But rather, we see the truth in a fresh light. So, sige po. As a review, ayan po yung ating pong 7 statements. So, nandun na po tayo sa pang-5. I am the resurrection and the life. So, kasama ito, so 3 more to go. So, 3 more weeks sa pagtatapos ng ating pong series po na ito. Last week, natutunan po natin from Kuya Choi, Jesus as the Good Shepherd sa John chapter 10. As the Good Shepherd, nais ng Panginoong Jesus na patuloy natin kilalanin yung kanyang process. Diba? Na ang isang tupa will only follow the shepherd kung kilala niya yung boses ng kanyang pastol. So, in the same way, Jesus wants us to follow always yung boses niya bilang ating pong mabuting pastol. Na upang maipabuhay natin yung mga pangako ng Diyos Ama. And when we follow the voice of Christ, we are able to live yung mga pangako ng Panginoong ng Diyos sa ating pong mga buhay. We are able to experience the promises of God. And for us to be part of His gospel, maging bahagi ng kanyang gospel, ng kanyang ng kwento, ng pagpapahayag ng kabutihan po ng Diyos. Bilang mabuting pastol, ibinigay ng Panginoong Jesus ang kanyang sariling buhay para tubusin tayo. Masyadong sa atin masyadong familiar sa atin yung tubusin. Pero para dun sa mga nagsangla ng inyong mga gamit dahil or kailangan yung i-put up yung inyong ATM for collateral. Ewan ko kung may wala kang experience sa dito. Yung pinut up niya yung ATM niyo for collateral nang nag-loan kayo sa isang loan shark. Tapos ang kinuha niyang collateral yung ATM mo. So parang sama, di ba? Paano
pagbayad, tsaka paano ka mabubuhay kung kukunin sa'yo yung mismong source ng kabuhayan mo. Yung pagtubos ng isang bagay na importante sa iyo, it makes sense, di ba? When Christ has redeemed us, ganun ang ginawa para po sa atin ng Panginoon. Hindi lang tayo basta ATM na pinuta for collateral, kundi binigay ng Panginoong Jesus yung kanyang mismong buhay para tayo ay mabuhay at tayo ay maligtas mula sa penalty ng kasalanan. So sa pag-aaral po natin ngayon, puntahan po natin ang resurrection and the life. Konteksto po ng passage na binasa po sa atin yung Sira kanina is the death of Lazarus. Sa chapter 11, mababasa po natin yung buong kwento hanggang sa verse 44, the raising of Lazarus. Dito rin po sa passage po dito, makikita po natin yung pinakamaikling verse sa buong Bible, which is Jesus wept. Dalawang salita. Pero it holds so much meaning. It holds so much weight. Na kasi nakikita natin palagi yung alam natin na pictures ni Jesus yung nakangiti, nakaganon. Tapos meron pang minsan pag sinearch nyo sa Google, yan, or sa kung saan yung mga search generate a picture of smiling Jesus. Minsan may hawak pang milk tea, di ba? Pero yung the weight of Jesus wept, di ba? It shows yung humanity ng Panginoong Jesus and yung kanyang empathy towards us. Kasi masyado natin iniisip na, ay, God is watching us from a distance. Pero we forget that Jesus walked among us and He knows how we feel. Naintindihan niya yung ating po mga pinagdadaanan. Also, sa passage po niya, later in the chapter, we will see na yung pong pagbuhay kay Lazarus was the final reason for the chief priests and the Pharisees to decide to have Jesus put to death. Ang ironic, na nakita nila na yung taong kayang bumuhay ng mga namamatay, nag-decide sila na papatay natin yan. Yung nagbibigay ng buhay, siya yung gusto nila ipapatay kasi yun yung weight ng sin actually. And we'll be talking about that in a bit. Yung weight ng sin sa ating mundo. Na yung why do good things always have to come to an end? Diba? Kasi may mga tao na may mga motibo na dahil sa kasalanan, ayaw nila na yung mga tao will experience comfort, will experience relief, di ba? Hindi mahalaga sa kanila na bumaba ang presyo ng gasolina. Ang mahalaga para sa kanila, I will exercise my power and you will bow down to me. Yun ang nagagawa ng kasalanan. Na we have this inflated view of ourselves, feeling natin, ang galing-galing natin, that we deserve natin na ang mga tao ay lumuhod at sumamba sa atin. Also, as a reminder, tatandaan po natin palagi na when we talk about I am, di ba? When Jesus says I am, He is referring to the Old Testament reference, the great I am. When Jesus said that I am ganito, He is claiming to be God. God who can do this. So, sa ating pong pag-aaral po for today, I am the resurrection and the life. Sige ba? Kung si Jesus ang resurrection at buhay, bakit meron pa rin kamatayan? Di ba? Kung natalo na ni Jesus ang kamatayan on the cross, bakit hanggang ngayon may mga namamatay pa din? Si Ate Christy wala po dito, di ba? Sa kalagitan natin because she has to attend to the death na kanya pong binan. Di ba? Bakit may mga kamatayan na nangyayari? Bakit last week ang daming wala sa atin kasi ang daming may sakit? Diba? Why does sickness still happen? Why does death still happen? So ano ba talaga ang epekto ng katotohanan ito na Jesus is the resurrection and the life sa ating pong buhay? So dalawang katotohanan po ang nais ko pong i-share po sa atin sa umaga pong ito. The first is, as the resurrection and the life, bilang Diyos, diba? Jesus, I am the resurrection and the life. Jesus is claiming to be God, who is able to bring resurrection and life. Bilang Diyos, iniguro niya yung pagkabuhay ng ating patay na pagkatao. Patay na pagkatao, hindi patay na damdamin.
Kasi minsan binuhay mo yung aking patay na pusong bibig muli. Hindi po yun. Oh? Hindi yun. Kailangan natin laging alalahanin na yung unang namatay, yung kinain niya na Adam and Eve, yung pinagbabawal ng prutas, was not their physical bodies. It was their spiritual, yung kanilang spirit. Sabi dun sa Genesis chapter 3 verse 7, nung kinain nila yung mansanas, for the sake of discussion, for the sake of, para mas madaling yung prutas, nung kinain nila yung prutas, the eyes of both were opened and then they knew that they were naked. Nakita nila na, ito pala yung pagkatao natin. And they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Hindi ko alam kung nakagawa na kayo ng damit gawa sa dahon-dahon. Pero, ano yun? Ang hirap nun, di ba? Hindi ko pa rin actually maiisip kung paano nila napagtahi-tahi. Diba? Hindi ko ma-imagine. Pero ang sabi sa account, they sewed fig leaves together and made themselves loincloths. Ganun ka-desperado ang unang tao nun, na kailangan nilang pagtagpi-tagpiin yung mga dahon na madaling masira, di ba? I-imagine ko nun siguro, sinasabi ni Eve, ang hirap ito, ay, napunit, di ba? Tapos, may kilala akong gano'n kapag ay sobrang stressful ng sitwasyon, ibubuntot sa iyo yung stress. So, ganun siguro, ganun pa stressful yung sitwasyon na yun ng final. Hindi. Wala. Nawala yung kanilang purity, natamnan yung kanilang isip ng kahihiyan at pagtatago sa Diyos. And even up until now, ang mga tao nagtatago pa rin sa Diyos. Diba? We try to hide from God behind leaves. For example, nagkasala ako this week, tatapatan ko yun na, magsiservice ako sa Joy in Christ. Hindi lang, isa service lang yun, pero mag-attend ako 3 times sa service. Sino mo sa service na mamaya? Diba? 3 times sa service. Magpapray ako na, dati 5 minutes lang yung prayer ko, gagawin ko 15 minutes. Diba? We think that God will accept us if we are good enough. Kaya nga minsan yung iba na, kuya, yung mga taong umaalis sa church. Tapos, aayain mo sila pabalik. So, balik ka na sa church, ayusin mo na yung buhay ko. Parang pasyente na sinabihan mo, pumunta ka na sa doktor, hindi, ayusin ko muna yung buhay ko. Parang ganun yun yung idea noon. We cannot cure ourselves, we cannot make ourselves well, and in the case of Adam and Eve, they could not hide their nakedness using only leaves. Kung mapasahin po ninyo later sa Genesis, you will see that God gave them skins of animals para ibalutin nila yung kanilang mga sarili at doon na uso ang mga damit. Ngayon, kasi synthetic na ang damit sa atin, pero the fact na binigyan ng Panginoon yung si Adam and Eve ng damit galing sa balat ng hayop, it meant more or less na may namatay para bigyan sila ng clothing. And that is what Jesus also did for us. Tinakpan ng Panginoon yung ating kahihiyan sa harap ng Diyos by dying for us, by giving up His life for us. Sabi sa Ephesians chapter 2 verses 4 to 5, "But God, being rich in mercy, because of the great love with which He loved us, even when we were dead in trespasses, tayo ay patay sa ating kasalanan. He made us alive together with Christ. By grace you have been saved." Yung word po na ginamit po for resurrection is anastasis in Greek. And yung root word po ng anastasis is anistemi. And ibig sabihin po ng anistemi is literally to stand up. So when we encounter the word resurrection here in the Bible, it means binibigyan tayo ng Panginoon ng kakayahan to stand up. Imagine niyo punta kayo sa morgue, tapos sinabihan niyo yung bangkay na nakahiga doon, halika mag-TikTok tayo. Tayo kaya yun? TikTok tayo. May nagsabi sa akin ka kapal na bata kaya mo bang tapatan si ganito? Mag-TikTok kayo. Hindi ko kaya. Kasi yun, sabi ko nagparaya na ako dun sa bata. Pero yung bangkay, hindi natin na-expect yung bangkay na mag-TikTok. Patayo at mag-TikTok. Diba? Yun yung ating spiritual state.
bangkay. Diba? You cannot expect love from a dead person. You cannot expect goodness from a dead person. Pero, by God being rich in mercy, even when we were dead in our trespasses, made us alive. Yun po ang resurrection ng ating pong spirito. Alistemi, hinayaan tayo ng Panginoon, binigyan tayo ng Panginoon ng kakayanan para tumayo muli. In the same way na hindi mo i-expect na mag-tiktok ang isang bagay, resurrection is yung pagbibigay buhay sa patay para siya ay muling makatayo at makagalaw. So, sinasabi ni Jesus, when He claimed to be the resurrection and the life, bilang Diyos, siya ang may kakayanan na buhayin ang ating pagkataong patay sa kasalanan. Dahil dito, tayo ay muling makakatayo at mabubuhay ayon sa pagpapala at kanan ng Diyos. And the assurance there is, yung ating pong resurrection is complete. Whoever believes in me, though he die, yet shall live. Maraming, nabibis out natin ito palagi. When we go to the story of Lazarus, yung kanyang resurrection was actually temporary. Hindi ito yung resurrection na talagang, yung resurrection 2.0. So, medyo prototype resurrection ito. Binuhay siya ng Panginoon, pero eventually, namatay siya later on. Tama ko Choy, di ba? Namatay siya later on. So, yung simula ng nabuhay muli si Jesus, that is the resurrection that we have and we are looking for. Kinanta natin yan kanina nang lumabas si Jesus, when the Lamb conquered death, di ba? He broke the bonds of death para po sa atin. At dahil po sa Panginoong Jesus, ang kamatayan, when we are in Christ, ang kamatayan is no longer something to be feared of. Hindi natin siya dapat katakutan. But rather, it is a new chapter opening up for us. So, kailangan mo natin tandaan na ang pagkabuhay ng ating patay na pagkatao nangangahulog ang visible na pagbabago sa ating buong pamumuhay at pag-uugali. Ang unang invitation ng isang binuhay na pagkatao is pagtalikod sa kasalanan. Sinabi sa John 5:14, yung pinagaling ni Jesus na binitbit yung kanyang mat on the Sabbath. Sabi niya, "See, you are well, sin no more, that nothing worse may happen to you." Hindi ini-imply dito ni Jesus na yung kanyang kasalanan, ay yung kanyang pagkakasakit ay dahil sa kasalanan. Pero ang sinasabi dito ni Jesus is, kung ikaw ay magpapatuloy sa buhay ng kasalanan, mapapahamak ka. Diba? So, if we are in Christ, katalikuran po natin ang sin. Katalikuran po natin ang lahat ng forms of sin. Yung mga dating pinahihiligan natin bagay na hindi nagbibigay honor sa Diyos, unti-unti nating iatalikuran. For some, the turnaround is very abrupt. Yung dating nag-yosi biglang, hindi na, nagbago na, nawala rin kanya mga bisyo. For some, the change may be gradual. Our spiritual resurrection therefore involves a lifestyle change. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has passed away. Behold, the new has come." Hindi pwede yung tinuturo ng may ibang mga grupo na nagsasabi na accept mo lang si Christ tapos enjoy ka na. Hindi pwede yun. Diba? Kasi yung idea ng pag-accept kay Christ, hindi siya parang na lulunukin mo lang tapos okay na, tapos na. Hindi siya ganoon. But rather, when we actually hindi tinuturo sa Bible na to accept Christ, but actually to obey, to follow Christ. Diba? Kaya nga, mas mahirap yung follow kaysa sa accept. Yung accept na, sige, tinanggap ko lang, okay, tapos na, diba? Pero yung when we follow Jesus in obedience, mas mahirap yun. Pag-isig lang ng Sunday na umaga, maging dito. Punta dito, mahirap na diba? And this is part of following. Your presence here is your commitment to follow Christ. Diba?
Ito ay pamumuhay hindi lang para sa ating sarili, kundi sa paraan na bibigay ng honor sa ating pong Panginoon. Paano natin gagawin yun? Sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, we are His workmanship created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. Sometimes kasi masyado tayong concerned dun sa, niligtas na pala ako ni Jesus, so okay na. And sadly, marami po akong friends, marami po akong kakilala na yun nga, nag-settle na lang sila na inaccept ko na si Jesus, okay na yan, gagawin ko na kung ano yung gusto ko. Sayang. Hindi ko naman kailangan maging mabait eh, kasi yung righteousness ko na kay Christ. So gagawin ko na kung anong gusto ko. Mali yun, mali pa din. Kung gano'n yung pag-iisip natin, it only shows hindi pa tuloy yung nagbabago yung ating pag-iisip. Kasi ang iniisip natin, sarili lang natin. Sarili nating pleasure, sarili nating kagustuhan, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Sabi sa Psalm 37 verse 4, paborito natin itong verse na ito, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. When we talk about delighting yourself in the Lord, it means babaguhin natin yung pagbabago sa ating pong mga sarili, that we find delight only in Christ. Ito lagi kong sinishare to, especially sa mga youth, na one of the things na hindi ko in-expect mag-aasawa ko at makikilala ko ang asawa ko. Hindi ko in-expect ko yun. Kasi dumating na ako dun sa point na, sige Lord, okay na. Kasi, ay, tatawan sila sa likod. Oo. So, dumating na ako dun sa point na parang happy na ako na, sige Lord, gusto ko mag-asawa, pero kung hindi dadating siya, sige, masaya lang ako sa'yo. Ang kasiyahan ko noon was teaching football sa Intramuros. Nagturo din ako ng volleyball sa mga kabataan doon. Oo. Kailangan ko siyang aralin. Yung mga bagay na hindi ko talaga usually ginagawa, pero kailangan kong aralin kasi gusto ko siyang ituro. And it eventually became a passion of mine. Tapos, ayun nga sabi niya, magmahal ka daw ng volleyball player. Kasi ang service niya, nami-miss pa, ikaw pa. Tsaka sabi, doon ka natutunan niya, sabi, sana volleyball ka na lang. Bakit? Para pagpasapasahan mo na lang? Hindi. Para kapag pupunta ka sa akin, sasabihin ko, mine. Nadamay sa pag-aaral. Mga bagay na yun. Pastor yung nagturo sa akin doon. Kilala mo rin yun. So, dumating sa point na okay na. Tapos biglang, binuhay ng Panginoon yung aking pong damdamin para sa... So, yun kasama yun lahat sa plano. Kasama lahat sa plano ng Panginoon. Kasi when we delight ourselves in the Lord, yung kasiyahan natin is no longer dun sa ating po sariling kagustuhan. But kung anong nais ng Panginoon sa ating buong mga buhay. And He will give you the desires of your heart. Na dumadating sa point na, pinanalangin ko pala to. And then yung in-expect kong kasagutan, yung sinasabi pa natin sa atin ni Pastor Choi, ipanalangin natin sa Panginoon na ihanda yung puso natin para sa sagot niya. Hindi, kasi sometimes, God's answers are not what we expect. Diba? God's answers are not what we expect. Like, minsan, nung time na nananalangin kami para sa mga anak, pero hindi kami biniyayaan ng Panginoon ng anak. Pero, ito kayo. There was a time na nananalangin ako sa Panginoon na, Lord, sana po bigyan niyo po ako ng bahay na para gamitin para sa ministry na Tapos, binigyan kami ng Panginoon ng bahay, pero nagre-rent kami. Tapos na-realize ko, ginagamit pala ng Panginoon sa ministry kasi doon pupunta din yung mga tao. Tulog yung mga bata doon sa amin. Ginagamit ng... So, actually, the Lord has answered our prayers. Pero yun it comes with delighting ourselves in the Lord. Diba? He gives us the desires of our hearts if our hearts are aligned sa nais po ng Panginoon. And sometimes the answers may not come in the way that we expect it,
But it comes in a ways that honors the Lord and fulfills His plan. Hingin natin sa Panginoon na baguhin tayo, baguhin yung puso natin, yung pusong bato, yung pagkatao natin para i-desire natin siya at ang pinagpalang buhay na kasama siya. Pangalawa pong katotohanan. Jesus is the resurrection and the life. So bilang Diyos, siniguro niya yung pagpapatuloy ng buhay na pinagpala sa kabila ng physical na kamatayan. Ito yung sinasabi ko kanina na the blessings does not stop on death. But rather, the blessing actually starts, or more of the blessing starts after death. One of the things na kinakatakutan natin sa kamatayan, yung mga iniiwan natin. Diba? Kaya nga, natutuwa ako dun sa mga, sayang wala si Ate Pierre. Mga nag-ano ng Sun Life, yeah, for example. Okay, sorry, nagbanggit ako ng brand. Pero yung mga nagbibigay ng insurance, na yung assurance na ibibigay ninyo sa inyong pamilya kapag nawala yung breadwinner, for example, na nagpapatuloy pa din, na meron kang iiwan na magandang bagay para sa inyong mga mahal sa buhay. Pero yun eh, one of the fears that we have is yung kapag namatay tayo, paano yung mga iiwan natin? Gusto pa nating ma-enjoy ang buhay, makasama yung mga mahal natin sa buhay, pero natatakot tayo dahil sa kamatayan, mawawala at matatapos ang lahat ng iyon. May mga nagsabi na mas gusto ko pa yata nung unang panahon, mas simple. Oo, mas simple. Sobrang simple na kapag namatay yung pharaoh or yung official, tapos kunyari, servant ka ng official, tapos paborito kang servant ng pharaoh, pag namatay yung pharaoh, ililibing na kasama. Sobrang simple lang naman, no? Ililibing ka kasama ng pharaoh. Kasi ang paniniwala nila, para magpatuloy yung karangyaan ng buhay ng pharaoh na yun in the afterlife, kailangan pag pupunta siya sa kabilang mundo, walang magsaserve sa kanya, o ikaw, sumama ka. Diba? Mag-serve ka ba din? Diba? So, kaya di ba yung pag, bakit mo kayo iniwan? Tapos nung tinulak dun sa bakit ako tinulak? Diba? Yun eh. Yung uncertainty natin, hindi natin alam kung ano yung meron sa kabilang buhay, na kailangan gawin natin yung lahat para i-ensure yung continuity ng buhay natin dito. Pero ang ginawa ko ng Panginoong Jesus as the resurrection and the life, ang pangako ni Jesus, kahit na mamatay tayo sa mundong ito, and sigurado yun, mangyayari yun, unless dumating na kaagad si Kristo mamaya or bukas, or anytime this week, when death comes, with Jesus, tayo ay mabubuhay na kasama niya. Nung narinig ito ni Martha, actually sa verse 24, sinabi ni Jesus, verse 23, your brother will rise again. Martha said to him, I know that he will rise again in the resurrection on the last day. Sinabi ito ni Martha kasi yun yung prevailing na paniniwala. At yun din yung prevailing na teaching ng mga Pharisees during the time. Na at the end of the times, pag dumating yung Mesias, yung tagapagligtas, the resurrection will happen. In fact, ayun. Pero sinabi ni Jesus, ang tunay na resurrection, it happens the moment that we believe. The moment that we believe in Christ. Ang Greek word for believe is pisteuo. Okay, pisteuo, which means, which is also translated as faith. Pero pisteuo means that you are willing to stand on something. Paninindigan mo siya, tatayuan mo siya. And to embrace it completely. Na parang yung mga batang pakalat-kalat dyan, kapag yung hinag mo sila, hindi pwedeng yung hug lang na ganda, mini-mini. Pero kailangan i-hug mo sila ng tuluyan. Diba? Para ma-experience sila, maramdaman nila yung assurance ng pagmamahal. Ganun yung pisteuo. That we embrace something na, Lord, pangahawakan ko ito. We are resurrected spiritually, di ba? Anistemi. Tayo ay tumatayong muli. When we pisteuo, believe.
in Christ. And we are guaranteed eternal life kahit na mamatay tayo sa mundo ito. And that eternal life, hindi po siya mawawala. It's, ayoko sabihin ito, pero better ito kaysa sa anything, any life insurance policy na pwedeng i-offer sa atin. Diba? Sabi ng Panginoon Jesus, I give them eternal life, they will never perish, no one will snatch them out of my hand. Sometimes kasi we think na tayo yung bumibitaw sa Panginoon, that we are holding on to God. In a sense, yes. But yung katotohanan is actually, it is the Lord who is holding us. Siya ang may hawak sa atin. And kung tayo ay naniniwala sa Panginoong Jesus, hindi niya tayo bibitawan. No one will snatch them out of my hand. One of the games na pinaglaruan ng mga bata sa BPS, na kinalakihan din natin siguro nung kabataan natin, capture the flag, agawang panyo. Tapos nakakatuwa yung mga bata na parang pag nakita nila yung especially yung maliliit na bata, kapag nakita nila yung kasama nila na nakuha na yung panyo, hindi nila alam mo yung gagawin nila. Para talagang nasi-shell shock sila. Pero nung tayo, nung kabataan natin, kapag ang ginagawa natin, papaligiran lang di ba? Papaligiran lang yung panyo. Hindi tayo kagad kuha kagad dun eh. Papaligiran mo na yung panyo, tapos nagpapakiramdaman kung sino yung kukuha. Especially kapag 3, 4 numbers yung tinatawag, ay nako, kagulo. Naalala ko yung mga ganon. Pero, ang Panginoon, yun nga eh, yung panyo madaling makuha sa kamay. Pero, ang buhay natin, when we are in God's hands, nothing can snatch us away. Diba? Yun yung assurance po natin. Kay Kristo, sorry gagamitin ko to, pero kay Kristo ang kamatayan ay hindi ending, kundi ito ay wakas at simula. Di ba? Ito ay wakas ng buhay natin, ng pag-struggle natin sa laman, yung mga pinagdadaanan natin dito. At ito ay simula ng ating panibagong yugto na kasama ang Diyos physically. One of the illustrations na shinare ko kahapon, sa presensya ng Panginoon, ito ay isang mahabang bakasyon. So, tinanong ko yung mga bata, sino dito ang gusto magbakasyon? Marami yung taas. Yeah, gusto ko magbakasyon. Tapos meron isang bata, but I have to go to school because math is my favorite. Okay. Okay. O sige, pag nagbakasyon, mag-math. Pero nakakatuwa, di ba? Pero sa presensya ng Panginoon, we don't have to worry about grades anymore. Hindi natin kailangan mag-worry kung tanggap ba ako nitong taong ito, tanggap ba ako ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Because in His presence, we don't have to worry about those things. Wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang kamatayan. One more important thing po na gusto kong pakita po sa inyo. The Greek word eyes, diba, is translated as in sa English language. Pero yung usual na ibig sabihin po ng eyes, E-I-S, is into. So when we say whoever believes, pistuo, in me, in our eyes, whoever believes into me. So ibig sabihin, yung paniniwala dito, hindi lang yung naniwala ka dito sa isip mo. But when you believe in Christ, you are entering into life with Him. Tayo ay pumapasok sa buhay na naniniwala kay Kristo na handa natin ipagtanggol yung ating pong paniniwala, yung ating pong paninindigan. So, ibig sabihin, we can know all these things about Jesus, pero kung hindi natin ito isinasabuhay, we are not actually eyes, but we are not into, but we are actually living out of Christ. When we are not living according to His will and His commands. So, tandaan po natin na ang muli nating pagkabuhay, nangangahulog ang pagsunod kay Kristo hanggang sa dulo ng buhay natin sa mundo ito. And this was one of the questions that I asked yung ating pong mga newly baptized na believers. Tinanong ko sila, do you believe in Christ, the Son of God, and that He is God? So, yes, naniniwala sila. Do you
want to follow Christ hanggang sa dulo ng iyong buhay. You want to follow Christ until the end of time or until Christ takes you home or He returns. Majority sa kanila, sumagot ka agad. Pero there was this one guy na nung tinanong ko siya, are you willing to follow Christ until the end of your life? Sa pag-isip siyang ganun. Willing ba ako talagang pumasok sa ganyan? So, sabi ko sa kanya, sige, babalikan kita kung ano. Pag-isipan mo yan, pag-pray mo siya after a week. Tapos nung the next Sunday na nagkita kami, sabi, yes, Pastor, okay na po. So, salamat sa Panginoon. Salamat sa Panginoon sa ganung desisyon at sa ganung, yun eh, kahit na bata kayo, diba? The Lord opens up your eyes, the Lord opens up your hearts in faith. And you are able to make these decisions in faith. Diba? Kasi, yun eh, whoever believes in me, though he die, yet shall he live. Yun yung pangahawakan natin. Na we want to follow Christ hanggang sa dulo, hanggang sa kunin niya tayo, hanggang sa tayo ay ibalik niya sa presensya niya. Kasi, ayun eh, kung hindi natin siya susundin, kung hindi natin siya i-follow, parang ano yung sense ng pagkilala natin kay Kristo kung hindi natin siya susundin? Revelation chapter 3. Madalas ito, inaalala natin ito eh. Chapter 3 verse 20. Behold, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come in to eat and eat with him and he with me. Pero nakakalimutan natin yung first part of the passage. Sabi sa verse 19, those whom I love, I reprove and discipline, so be zealous and repent. Behold, I stand at the door and knock. And when we get to verse 19, together with verse 20, nagbabago yung konteksto ng buong message. The verse is not talking about accepting Jesus as your Savior and Lord. The verse is actually talking about obedience to Christ. Di ba yung konteksto nito, ito yung sulat ng Panginoong Jesus sa church at Laodicea. And tinuro sa atin ni Pastor Choi that the church at Laodicea, meron silang mga hot and cold springs. Kaya sinabi ng Panginoon mas maganda sana kung hot kayo or cold kayo. Hindi tinutukoy ng Panginoon din yung kanilang pananampalataya. But He was referring to hot water, hot springs, na masarap para sa mga lamig sa katawan, di ba nagbibigay ng relief? Or cold springs para sa ganitong mainit na panahon, di ba, magbihawaan tayo. Kasi pag lukewarm, tutubuan tayo ng bakterya. Di ba? Naalala niyo yun? Yung pag-aaral na yun? So when Christ is saying that, behold, I stand at the door and knock, it is actually a command to obey. Huwag kayong lukewarm. You can be hot or cold. Be hot or cold para sa Panginoon. Diba? Hot na nagbibigay ka ng relief or cold na nagbibigay ka din ng relief. Diba? Kasi, ito na lang. Medyo dalhin natin yung illustration ng mas malapit sa atin. For example, yung nanay ninyo lumabas. Paborito kong illustration yung mga nanay natin. Pag yung nanay mo lumabas at punta sa palengke, sumakay ng e-bike at galing sa pwesto ni Ate Christy sa JJSS. Tapos meron siyang dala-dalang maraming bags ng pinamili. Tapos bumalik siya sa bahay. Tapos kumatok siya sa pintuan ninyo. Anak, buksan mo yung pinto. Myla, open the door. Diba? Sasabihin ba natin doon sa nanay mo? Try natin, sabihin mo sa nanay mo, Mama, laki ka na, kaya mo yan. Buksan mo yung pinto, mag-isa. Sasabihin ba natin yun? Diba? Puno-puno yung galing sa init. Diba? Tapos sasabihin mo, malaki ka na. Diba? Kasi sometimes that is the way that we approach this verse. And I have encountered
several times na parang binato ko itong verse na ito doon sa isang tao na share ako about Christ. Tapos sabi niya, ako naman pala yung magbubukas ng pinto eh. Buksan ko na lang yung pinto pagka gusto ko na. Diba? Ang sinasabi dito ng Panginoon, buksan mo yung pinto dahil papasok ako. I am the master of that house. Diba? Kung try natin sabihin sa daddy niya, Ma, ikaw na bahala dyan, buksan mo yan. Podcast na aabutin mo. Diba? May rap battle na mangyayari pagbukas ng pagbukas. Kaya nga yun eh, dahil naranasan na natin yun, pagka ato pa lang, si Mama, dali. Diba? Nakakandara pa ako pagbabalo sa ano. Diba? Kasi obedience. The Lord is asking for our obedience. The Lord is commanding our obedience. I stand at the door and knock. Hindi yun option na, sige, tsaka lang muna, Jesus. The only option is, buksan mo yung pinto. Diba? Papasukin mo yung master. Buksan mo. Iniiwas ako sa ano eh. Pero yun eh, narinig ko yung amazing na din nila. Parang papunta kayo doon eh, di ba? Kasi hawak niyo yung beat, di ba? Kayo. Oo. Ang sinasabi dito ng Panginoong Jesus is that open the door in obedience. So, pagsunod kay Kristo hanggang sa dulo ng buhay natin sa mundong ito, means that when God calls us, when Jesus calls us, open the door. Open the door. Kung gusto natin sumunod sa Panginoon, ay piliin natin maging mainit o malamig na tubig na nagbibigay ng ginhawa, hindi lukewarm water na tinutubuan ng bakterya. Diba? Kung gusto natin sumusunod sa Kanya, buksan natin ang pintuan at papasukan si Jesus kung siya ang masusunod sa ating buhay. Hindi tayo. Hindi tayo. Kundi si Jesus lang. Siya na muling bumuhay sa atin dahil siya ang ating resurrection and life. Kailangan ko sabihin ito kasi parang yun din kasi yung ano eh, yun din yung nagiging tawag ito, parang misimpression, maling impression sa buhay Kristiyano na puro naman paghihirap, puro naman siya paghihirap, pero hindi. Ang pagsunod ko kay Kristo, yun yan, the resurrection and the life, gives us joy, gives us peace, na hindi mo alam kung saan nanggagaling, hindi mo alam kung saan hinuhugot. There was, nitong nakaraang araw, there was this instance, yung isang bata, nagsasagot siya ng student journal niya. Ang story was si Mary na nagbigay, in-offer niya yung kanyang expensive perfume. Pinahid niya doon sa paan ni Jesus. Tapos yun, memorable yung story niya kasi si Judas. Tuwa yung mga bata kay Judas. Pero hindi tuwang-tuwa kasi pero tuwang-tuwa sila doon sa character na gumanap na Judas. Pero galit sila kay Judas. Alam na nila masamang tao siya. Pero itong batang ito, habang you identify, sabi ko sa kanya, you identify the characters in the story. So sinusulat niya yung mga pangalan. Tapos out of nowhere, biglang sinabi niya, I'm so happy. Magsasagot ka lang saan galing ang happiness na yun? And that is the way, actually, natuwa ako dun sa batang yun eh. Natuwa ako sa kanya. Tapos kung kumakain ng merienda, parang sarap siya dun sa, ang simple-simple ng merienda, itlog, akala ko burger patty. Tapos sa pagtingin, ay, itlog, tsaka cheese. Pero yung batang, oh, this is so delicious. Mom, can you cook this for me? Diba? Tsaka yung pagkain ng kahapon, mac and cheese. Nabitin dun sa isang lagay na dito sa airport, humingi pa doon sa nanay niya. Diba? Kasi yun eh, when we are in Christ, we have joy, we have peace, we have contentment. Yung batang yun showed me what contentment looks like. Medyo na-review ako doon sa parang kasi isa sa mga insecurities ko po sa klase namin every Thursday, kapag narinig, ayun nga nag-present sila ng mga vision statements sila. So yung mga churches nila galing
20 years old, 38 years old, may 29 years old, may mag-50 years old by next year. Tapos nag-present sila ng vision statement nila sa sabi naman, ang bongga. Tapos, yun nga eh. Tapos nung narinig ko dito sa batang ito, I am so happy. Contentment and peace in Christ. And that only comes with faith into, diba? Pistuo, believe into, pumasok tayo sa isang relasyon sa ating pong Panginoon Jesus. So, Bakit ending sa to end po ang ating pong ang ating pag-aaral po for this morning. Diba? Dalawang bagay. Si Jesus as the resurrection and the life, siniguro niya yung pagkabuhay ng ating patay na pagkatao. Kasi it would have been easier kung ang buhay talaga natin na naghihiwalay sa atin sa Panginoon is just poverty. Diba? Yun yung sinasabi, yung pinag-aawayan eh. Bakit yung isang estudyante kailangan niya mamundok para, bakit siya, ayun, pinag-aawayan ba kung may baril ba siya or wala. Pero, the root cause is not poverty. The root cause is sin in this world. So, dumating na ba tayo sa point ng ating buhay na kinilala natin si Jesus bilang nabibigay buhay sa ating pagkataong patay sa kasalanan? So parang kanino ka ngayon bumabangon? Si Jesus as the resurrection and the life, siniguro niya yung pagpapatuloy ng buhay na pinagpala sa kabila ng physical na kamatayan. Sa ngayon ba meron kang assurance na kung kukunin ka ng Diyos sa araw nito or anytime soon, alam mong ito ay magpapatuloy yung buhay sa presensya ng Diyos dahil sa paniniwala at pagsunod mo kay Kristo? Sige po, next po. Yung, yun nga, so, a little over 2 weeks ago, yun nga, galing po kami ng Masbate, di ba? And, nung last day po namin sa Masbate, natulog po kami doon sa aming pong in-stayan na hotel. Tapos, ang sarap kasi yung pagod mo over the last 2 days, pagod sa biyahe, pagod sa pagtuturo, pagod sa pagkain. Pagod sa pagkain. Yung hihiga ka lang, tapos nadadampian ng malamig na aircon yung katawan mo, tapos uminom ka ng malamig na tubig. Ang sarap-sarap ng buhay. Tapos yung bed, masarap din. Masarap. Nagising ako 4:30 a.m. Tapos sabi ko, sarap. Pwede bang mga hanggang mamaya pa? Tapos biglang, nung patulog na sana ako, biglang sabi ng utak ko, uy, wala kami sa bahay. Kailangan kong bumangon, kailangan namin bumangon, bibili pa kami ng ticket para makasakay namin yung yung last na ferry for the day, which was 8 a.m. At wala nang susunod. Yung sunod, yung regular na ferry should take us about 5 hours sa dagat. So kailangan namin habulin yung fast ferry ng 8 a.m. Bibili kami ng ticket ng 5 a.m. para makasakay kami. And these words came back to me nung that time. Ito yung eksena na nandun kami sa tabing dagat. Nakabili na po kami ng ticket dyan. Bumili sila lahat ng pandesal. Nagkakape po kami dyan sa tabing dagat. We're looking, this is Ticao Island. This is Masbate Strait. So, parang nasa isip ko gusto ko nang makauwi. Tapos ang iisip ni Captain, mag-BBS pa kami. Tapos sabi ng puso ko lalo, gusto ko nang umuwi. Oo. May Sunday pa na dadating, gusto ko nang umuwi. Tandaan natin, we are not home yet. This life is not yet home. We are just passing through. Tayo ay dumadaan pa sa mundong ito towards the home that God or Jesus has promised for us. Dahil sa kasalanan, itong mundong ito, hindi ito yung ideal world na nilikha ng Panginoon ng Diyos. Hindi ito yung creation that God said that all is good. Pero dahil si Jesus ang ating resurrection na buhay, meron tayong pag-asa na mababago pa ang lahat ng ito. Ang mundong ito, hindi pa natin tahanan, kaya huwag tayong masyadong attached.
Huwag natin i-attach yung ating kasiyahan, yung ating contentment sa kung anong meron tayo dito sa mundo ito. Ito yung pag-asa na ating mapapaghawakan kasi hanggang hindi pa bumabalik si Jesus, mangyayari pa yung kamatayan sa atin. Pero hindi din dapat tayo mawalan ng pag-asa. Hindi natin katakutan ang kamatayan dahil kay Kristo ang kamatayan ay wakas at simula ng ating buhay kasama siya. Iwan ko po sa inyo ito. Jesus is the resurrection and the life because He gives us enduring hope. Hindi siya hope na parang, sana ganito, ganyan. May isang bata, naalala ko bigla, may isang bata kahapon, tinanong ko sila, ano yung good news para sa inyo? Tapos sabi ng isang bata, ang good news po para sa akin is that I wish that sin did not enter this world. Saan galing yun? Diba? Yung ganung klaseng childlike faith, di ba? Yun yung pag-asa na pwede nating panghawakan. It endures beyond this life. Yung pag-asang yun, yun na nagpapatayo sa atin sa panooban. We do not need to live a defeated life. Feeling na walang nagmamahal sa atin, feeling na walang pag-asa ang buhay nito. Pero dahil kay Kristo, pwede tayong tumayo, pwede tayong lumaban, pwede tayong magpursige sa buhay nito. And it all starts with belief. Maniwala tayo kay Kristo, pumasok tayo dun sa buhay na ino-offer niya at tinubos para sa atin. So who do you think that Jesus is? Diba ang tanong ng Panginoon Jesus, who do you say I am? Nawa para sa iyo, si Jesus is the resurrection and the life. At siya ang nabibigay sa iyo ng dahilan para bumangon at mabuhay sa bawat araw. May Jesus be the resurrection and life that allows you to stand in hope in Him daily. Manalangin po tayo.